Good day everyone. Today we discuss all about Chapter 4, the Crisis Management Organization in the Philippines for Natural Disaster. Crisis Management Organization sa Pilipinas ay tumutukoy sa mga ahensya, instruktura at sistema ng pamahalaan na responsable sa paghanda, pagtugon at pagbangon mula sa mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, lindol, pagbaha at pagputok ng bulkan. Next, ating tatalakayin ang tatlong karakteristik ng crisis management in the Philippines. First is short deliberation. So, ang short deliberation is ang mabilis ngunit sistematikong talakayan ng mga kinaukulang leader o grupo para makagawa ng desisyon sa gitna ng emergency o crisis. Pangalawa is ang national and local coordination. So, ang ibig sabihin is ang pagkaugnay at pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan sa pagtugon ng kalamidad. Mahalaga ito para maging isa ang direksyon at plano ng mga pamahalaan. Ang pangatlo is ang integration of stakeholders. Pagsama-sama ng lahat ng mga sektor, gobyerno, pribadong kumpanya, NGOs, simbahan, paaralan, media at mismong mamamayan para makibahagi sa disaster ng management. So, ating tatalakayin ang pangatlo, ang Crisis Management Committee or CMC. Ang Crisis Management Committee ay isang grupo ng mga pinuno sa opisyal binubuo upang mahamahala at magbigay ng direksyon pagtugong tuwid may crisis o kalamidad. Ang CMC ang gumagawa ng mga mahalagang desisyon kung paano haharapin ang isang emergency situation. Sila ang nagpaplano, nag-uugnay at nagsisiguro ng maayos na komunikasyon at aksyon sa iba't ibang ahensya at sektor habang may crisis. Next is ang function of CMC members o Crisis Management Committee members. Ang mga membro ng Crisis Management Committee o CMC ay may kanya-kanyang tungkulin upang mapaayos at mapabilis ang pagkilos sa pagtugon ng krisis. Pangunahing gampanin ng CMC members first is ang assessment and monitoring. Nangangalap na impormasyon tungkol sa sitwasyon, halimbawa, lawak ng pinsala, bilang ng mga apektado sa kalamidad. Tinitiyak nito na updated ang datos para sa tamang desisyon. Next is decision support. Nagbibigay ng rekomendasyon sa leader ng CMC. So next topic is about Incident Command System or ICS. So ang Incident Command System ICS ay isang standard na instruktura o sistema ng pamahalaan na ginagamit sa oras ng emergency o kalamidad. Layunin nito na magkaroon ng malinaw na pamumuno, maayos na koordinasyon at organisadong aksyon sa lahat ng ahensya o grupo sa kanilang pagtugon. So, sa madaling salita, ang Incident Command System, ICS, ay isang organisadong paraan ng pamamahala tuwing may sakuna upang matiyak na lahat ng ahensya at resources ay nagtutulong-tulungan sa ilalim ng isang command para sa mabilis at maayos na epektibong pagtugon. Next topic is the Incident Command System Management Challenges. So, ito is kahit na napaka-epektibo ang Incident Command System ay may ilang hamon o problema na kadalasang nararanasan sa mga pagpatupad nito. Una is coordination problem. So, minsan mahirap ang pagsabayin ang kilos ng national agencies, LGUs, NGOs at private sector dahil magkakaiba ang proseso at sistema. Pangalawa is communication barriers. So, kakulangan sa maayos na komunikasyon like radio, cellphone, signal, internet, lalo na kapag sira ang mga linya ng kuryente at signal sa panahon ng kalamidad. Pangatlo is resources limitation. Hindi sapat ang kagamitan, tao, o pundo para tugunan ang agad na lahat na pangangailangan ng mga apektado sa kalamidad. Pangapat is role confusion. May pagkakataon na hindi malinaw ang tungkulin ng bawat membro o ICS, kaya nagkakaroon ng duplication o kaya may pagkukulangan sa aksyon. Panglima is training and preparedness gaps. Hindi lahat ng LGUs at personnel ay may sapat na kaalaman o pagsasanay sa ICS.
Kaya nagiging mabagal o hindi organisado ang pagpapatupad nito. So next topic is about the Incident Command System, ICS organization structure. Ang ICS organization structure ay isang hierarchy o organisadong balangkas ng pamamahala sa panahon ng crisis o kalamidad. Layunin nito na malinaw kung sino ang mamuno, ano ang tungkulin sa bawat isa, at paano nagtutulong-tulungan ng lahat ng mga seksyon. Una is ang Incident Commander, IC. Siya ang pinuno ng buong operasyon. Siya ang gumagawa ng mahalagang desisyon, pagtakda ng priorities at mamumuno sa seksyon. Pangalawa is Command Staff, Public Information Officer o PIO. Siya ang may responsibilidad sa pagbibigay ng mga tamang impormasyon sa publiko at media. Pangatlo is ang General Staff, Main Section, Operation Section. Sila yung mga responsibilidad sa aktual na response tulad ng rescue, evacuation, relief distribution. Pangalawa is ang Planning Section. Sila yung grupo na gumagawa ng mga incident action plan, nangangalap ng mga pagsusuri ng datos tungkol sa sitwasyon. Pangatlo is ang Logistics Section. Sila yung naghahanda ng lahat ng mga support tulad ng transportation, communication, pagkain at kagamitan. Panghuli is ang Finance and Administration Section. Sila yung naghahanda ng mga budget, gastos at dokumentasyon para kanilang ipresenta sa mga taong nasalanta ng kalamidad. So last topic, the 5 critical tasks of CMC. First is sense making. Ito yung pagsusuri at pag-uunawa sa isang sitwasyon. Pangalawa is ang pagkilala kung gaano kalala ang crisis, ano ang sanhi at kung sino ang mga epektado nito. Pangalawa is ang decision making. Ito yung pagbuo at pagpili ng pinakamainam na aksyon o solusyon para masolusyonan ang batay sa mga impormasyon. Pangatlo is yung meaning making, pagbibigay ng tamang impormasyon at mapaliwanag sa publiko at stakeholders kung ano ang dapat gawin, kung ano ang ating magawang aksyon sa tuwing darating yung kalamidad. Pang-apat is terminating, pagdideklara kung kailan tapos na ang crisis. Formal at pagtatapos ng emergency operation at pagbabalik sa normal na kalagayan. Learning, pagsusuri sa naging karanasan, pagkilala sa mga pagkukulang at paghanap sa aral mula sa nakadaang krisis. Ginagamit rin ito ang natutunan para maging mas handa ang susunod na sitwasyon. So that's all. This is a report. The General Staff provide planning and operation, direction and supervision, resources, procurement and allocation support service. It's composed of the operation chief, direct all incident action, planning section, technical staff. It's provide technical advice to the incident commander and the safety officer monitors safety condition and develop safety liaison. The primary contract for supporting agency in assisting incident. The public information officer, the for information to internal and external stakeholder. The public information officer or the spoken person. It ensure the accurate information and consider intent manage is provided to the media in a crisis. There should only one spoken person
need a specific expertise to respond to question or concern. Function of PIO: provide information openly and honestly with minimum delay, contribute to confidence, trust, and respect, promote creator understanding or the CMS and ICS. The responsibilities of the PIO: to ensure the information is accurate, take appropriate action to correct erroneous information. Public and Media Affairs Group is a department of team within an organization that manages the organization interaction with the public and media, responsible for building and maintaining the organization reputation, managing its public image, and communicating its message to various stakeholders. Two sections of PMAG: Public, the Media Affairs Group. A. Public Relations Section, supervision, the assess public attitude and maintaining mutual relation to understanding between our organization and its public. B. Media Relations Section, focus on managing communication between an organization and various media outlets. Other government leaders: Executive Secretary, CHID, Chairperson, AFP Chief of Staff, PNP Chief, Press Secretary, OCD Administrator. So, an Executive Secretary provides high-level administrative support to executive by managing schedule, handling correspondence and calls, organizing meetings, and maintaining records and files. So, the CHID Chairperson's primary roles include advocating for quality and accessible higher education, overseeing and evaluating higher education institution, ensuring academic freedom, promoting responsible leadership, and ensuring that graduates are well-trained professionals who contribute to nation building and cultural heritage. So, the Chief of Staff of Armed Forces of the Philippines, or AFP, is the highest ranked military officer and overall head of the AFP, reporting to the Secretary of National Defense and the President. PNP Chief: command and direction of PNP, the power to direct and control tactical as well as strategic movements, deployment, placement, utilization of the PNP or any of its units and personnel, including its equipment, facilities, and other resources. The Press Secretary is a senior White House official whose primary responsibility is to act as a spokesperson for the executive branch of the United States federal government, especially with regard to the President, senior aides, and executive as well as government policies. The Office of Civil Defense, or OCD, coordinates the activities of various government agencies and instrumentalities as well as of private institutions, Special Commission and Council. So there are in APC, Victims of Disaster and Calamities,
NCRFW, Role of Filipino Women, HUDCC, Chairperson, Climate Change Commission or Executive Director. Local Government Organization. This includes OLAP, LPP, LCP, LMP, and LMB. Others, PNRC Secretary General, 4 civil society organization, 1 private sector representative. Office of Civil Defense or OCD, implementing arm of the NDRRMC, lead civil defense and disaster risk reduction programs. So, responsibilities, RA number 10121 of 2010. Advise National Council on DRRM matters, formulate and implement NDRRMP, align with national and local plans, develop and enforce national DRRM standards. Additional OCD responsibilities RA 10-121 of 2010. Establish its office for communication among all DRRMC levels. Set up DRRM Training Institute for public and private training. So, Regional DRRM Councils or RDRRMC, formerly Regional Disaster Coordinating Council, coordinate, integrated, and supervise and evaluate LDRRMC activities. Ang akong report kay National Government Media Platform, Presidential Communication Development and Strategic Plan Office o PCDSPO. Siya ang coordinates crisis information to public and government. Siya maghatag og information sa public ug sa government kung sa ang crisis nga kahitabo na ba. One official voice during emergencies. Siya ang maghatag og wala na laing tuhuan, siya ra gyud, siya ang gahatag og mga plano dayon. Handle information carefully to avoid affecting operation. Maghatag siya ang gahatag og mga information nga dili na niya lisod-lisuron, dapat anang sakto ra nga information yang ihatag para dili maapektuhan ang operation. Ang sunod kay Unseen Commander, leads temporarily at incident site. Silbi ikaw say mahimo nga leader kung naay crisis nga hitabo, example landslide. Dayon, applies emergency action to prevent harm. Ug naay landslide lugar, silbi niya naay mga sadalan na may gusto mo tabukan na imo sa sapungan na di sa mo ipalahos kay naay landslide dito basig maipit mo. Dayon, steps down when incidents commanders take over. Ayar din kamuhawa dira pag maabot na gyud ang mga kabalo dito, mga commanders incident. Ug sunod ang first responders. Ang ginabuhat sa first responders, immediate crisis response. Example na landslide gyapon, naipit ang tao, imo ding tabangan og kabalo kag first aid. Ug sunod, secure scene and reports to authorities. I-secure nimong lugar ug wala na ba, okay na ba itong lugar ito, wala na mga bato nga nangahulog, o kunin ka, report din ka sa mga authorities, magtawag ka. Example sa ambulance, magtawag ka. Diyon na din types of responders na unseen by coincidence o certified responders on duties. O diri na dayon ta sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Formerly gitawag ni siya og NDCC. Gi-rename siya sa under Republic Act number 10-121 of 2010. And NDRRMC is not just one office, it's a team of many organizations working together. Dili ra ni sa isa ka organization, daghan day kani siya iyang mga kauban ani day nga mga agencies, kauban sa government agencies na ay DND, DILG, DSWD, DOST ug NIDA, na apoy LGU,
NGO, civil society groups o private sectors. Sunod kay responsibilities of NDRRMC. Siya ang mag-advise sa presidente kung unsa ang buhaton kung naay kanang kalamidad nga maabot diri sa atong lugar, o mag-recommend pud siya og kanang kuan unsa ang mga plano para makaluwas ta dira nga sakuna. Sunod kay propose measures to restore normally including calamity funds allocation. Mao ning magkuan hatag niya unsa katong pila ang nangaguba sa pag-abot ato nga calamity, pila ang magasto ato para mabalik sa normal ba, pila ang gasto nga kwarta, o promote multi-stakeholders participation in risk mapping and information system. Mo na itong mangita siya mga kauban niya para atong giingon na ganina kaning DND, DILG, DSWD, kaning na LGU, NGO, magpatabang na din ngayon bisag tabang ato dayon siya ang mag-assign kung asa sila dapat ibutang kato nga mga agencies. Ang last dayon kay NDRRMC membership, chairperson, secretary of DND. Mao na isa ra chairperson ang secretary sa DND. Sunod pareha na din sila tanan dayon. Kuan sila mga chairperson, para secretary of the LG as a vice chairperson for disaster preparedness. Sunod secretary of DSWD as a vice chairperson for disaster response. Ang isa secretary of DOST as vice chairperson for disaster prevention and mitigation. Dayon ang last director general of NIDA as vice chairperson for disaster rehabilitation and recovery. Akong report is Local Risk Reduction and Management Council. So kani siya mo ni mga konseyo ano sa una as provincial, city o municipal disaster coordinating council. Ano siya ang mga plano? The local chief executives. So sila mo ni siya ang gapamuno o gapangisiwa para mabawasan ang mga disaster sa una o mga sakuna bitaw. Ano siya? Then local planning and development officer. So naay mga nagay ng isa bitaw nga mag-integrate sa disaster risk reduction. The head of LDRMO, mo na siya mga tig-manage o mag-coordinate into disaster risk reduction. The head of the local social welfare and development office. Mo na sila ang mga nag-provide og social welfare services. So kada naay sakuna before or after, sila ang mag-support sa mga affected communities. The head of the local health office, they are in charge of the public health and medical services. The head of the local agriculture office, so sila ang ka-address sa ni arise nga mga sakuna in terms in agricultural aspect and also ensure food security. The head of the gender and development office, so this is concerned sa mga naay lahi nga kasarian. So gina-assure nila nga fair and ang approaches in times of sakuna. Kailangan yun kining kuan sila ng patas yun sila mga nag-gender equality yun. The head of the local engineering office, assist sa mga buildings and more mga damage and support for
reconstruction function of LDRMC. Approve, monitor, and evaluate the implementation of the LDRMP, and regularly review and test the plan consistent with other national and local planning programs. So, ang LDRMP or Local Disaster Risk Reduction and Management Plans. So, ilagi na responsible for nga i-ensure nila ang disaster management plan is na isakto nga pamaagi, hindi must follow sa mga rules, and also their plan na dapat effective, tas dapat po make sure nila ang ilang plan is mo align sa broader plan. Meaning kanang dili lang gatuyok ilang plano para sa gamay lang nga sa gamay lang nga tuyok ang plano na, kundi para sa tanan nga function yun. Ensure the integration of disaster risk reduction and climate change adaptation into local development plans, program, and budgets, and budgets as a strategy in sustainable development and poverty reduction. So kani siya usa ka role sa LDRMC nga ilag yung assure nga kaning disaster preparedness and climate resilience is i-consider sa tanan local development activities. So kani siya considerations need dagaan yun og budget and also program para promote ang long-term sustainability and also makuhaan ang kalisod. Recommended the implementation of forced preventive evacuation of local residents if necessary. So the LDRMC has nasa authority to mag-recommend yung mga evacuation center na nabitaw para sa mga residente. Convince the local council once every 3 months or as necessary. So the LDRMC is required na sila mag-meet na every 3 months para mag-discuss ang disaster risk management issues, mga plano, mga activities, and also ensuring coordination among sa ilang mga members.